Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Kami po every second Sunday ay mayroon pong pangangaral ng Ebanghelyo tungkol sa kaligtasan na yan po yung pinakamahalaga sa atin na maunawaan. At yan po ang dahilan kaya po namin kayo inaanyayahan na makapakinig. So kayo ho ba'y nakakapagbasa ng Bible? Sino may Bible sa bahay? Sa lahat ng aklat, yan po ang natatanging aklat sapagkat ang author po niyan ay hindi tao kundi ang banal na Espiritu. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Pinasulat ang mga hari, ang mga propeta, ang mga apostol ng Panginoon, but ang nagsasabi ay ang Holy Spirit. At tayo ho'y makikinig na ng salita ng Diyos. Ang atin pong tagapagsalita ay principal po ng ating academy. At siya po'y ginagamit ng Panginoon hindi lamang sa pagtuturo sa atin pong academy, siya rin po ay ginagamit ng Diyos maging sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tawagan na po natin ang ating tagapagsalita, ang atin pong principal, Brother Angel Francisco. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning ho. Ngiti muna tayo. Ngiti muna sa katabi. Ayan. At sabihin nyo, hindi uso sa atin yung peace be with you eh. Gandang umaga po. Salamat sa ating Panginoon. Ang kaligtasan ay regalo o biyaya, hindi sweldo o gantimpala. At ang ating pong talata ay Ephesians chapter 2, verse 8 and verse number 9. Sabi po ng talata, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ay ganito po ang kanyang binabanggit patungkol sa kanilang kaligtasan. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse number 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Isa pa hong talata, sulat din ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma naman. Para makita po ninyo na yung binanggit ni Apostol Pablo sa Efeso ay siya rin naman binanggit niya sa mga taga-Roma. Roma 6:23, ikalawang bahagi ng talata. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Take note po sa pangalawang bahagi, datapwat ang kaloob o regalo o gift na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nais ko pong inyong pansinin yung mga salitang biyaya at kaloob. Kaya po ang paksa po natin ngayong umaga, mga minamahal naming kaibigan, ang kaligtasan ay regalo o biyaya, hindi sweldo o gantimpala. Okay, tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, ngayon pong oras na ito, kayo po'y aming kinikilala. Kayo ang amin Diyos na bumubuhay sa amin, bumubuhay sa amin hanggang ngayon ay nagpapanatili sa amin. Lumabas po kami sa bahay bata ng aming mga magulang, wala kaming dala kahit ano. At ngayon marahil masasabi namin na meron na kaming mga bagay na nasa sa aming tinataglay namin. Pag tumitingin po kami sa aming sarili, marahil makikita namin ang aming karunungan ay umunlad na, maging ang aming pisikal na pangangatawan at ang mga material na bagay marahil ay dumami na. Ngunit napakalinaw ng inyong sinabi na nang lumabas kami sa bahay bata ng aming magulang, wala kaming dala kahit ano. At pag kami lumabas sa mundong ito, wala rin kaming mailalabas. Pagpapakita, Panginoon, ang lahat ay sa inyo, wala po kaming amin. Kaya ngayong umaga, ikaw lamang ang karapat-dapat sa pasasalamat at pagpupuri. Ikaw lamang, O Diyos, ang dapat binibigyan ng pinakamataas na paggalang, paghanga, pagpupuri, panahon, oras, buhay.
O Diyos, karapat-dapat po kayo sa aming pagsamba. At ngayong umagang ito, Panginoon, humaharap po kami sa inyo na may dalang katapatang puso, pagpapakumbabang puso, kinikilala ang aming mga pagkukulang at mga kasalanan na nagawa, nangyari sa aming isip, nangyari sa aming mga labi, at maging sa aming mga gawa. O Diyos, anumang kasalanang nasumpungan mo sa amin ngayong araw na ito o maging sa nakalipas na oras, o banal na Diyos, kami iyong patawarin at linisin. Patawad po amin, Panginoon. Sa mga pagkakataong mas inibig namin ang mga bagay-bagay higit kayo sa inyo. Sa mga pagkakataong tahasa naming nilabag ang iyong kalooban. O banal na Diyos, patawad po, pakilinis sa aming mga buhay, pagindapatin niyo po kami sa aming pagsamba ngayong umaga at nawa po ngayong umagang ito, kami po inyong kakahabagan. Ngayon po, kami po ay mag-aaral patungkol sa inyong ebanghelyo. Panginoon, salamat po sa mga bisitang naririto. Salamat po sa mga kaluluwa na naririto, Panginoon. Ang akin po at aming samot dalangin ng iyong iglesyang ito, Panginoon, nakikisuyo po kami, nagsusumamo kami, Panginoon, na kayo ang kumilos sa aming lahat. Pagpalain niyo po ang pangangaral, tulungan po ninyo ako na maibahagi ang inyong ebanghelyo. Ngunit, Panginoon, alam ko po at alam namin na sa ganang aming sarili, wala po kaming magagawa para buksan ang unawa at isip at puso ng mga tao. Kaya, Panginoon, kami po ay naninikluhod sa banal na Espiritu. Maawa po kayo't kumilos sa aming kalagitnaan. Kung mayroon man po sa aming kalagitnaan na wala pang katiyakan ng kaligtasan, O Diyos, yung taong yon ay iyong kahabagan. At pagkatapos, Panginoon, or along the way ng mensahe, Panginoon, I pray you open her heart or his heart at siya po naway tumanggap sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magligtas po kayo, Panginoon, ngayong umaga. Salamat ng napakarami, Panginoon. At Ama, ang lahat ng ito'y amin dalangin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. So ngayon po ay ito nga po ang ating paksa, mga minamahal. Ang kaligtasan ay regalo o biyaya, hindi sweldo o gantimpala. Bago ko po bigyan ng pansin yung pagiging regalo o biyaya ng kaligtasan, nais ko pong atin munang linawin, ano ba yung kaligtasang tinutukoy po dito? Ano ho? Yung kaligtasang tinutukoy dito, balikan natin yung Ephesians chapter 2 verse number 8. Si Apostol Pablo, alam nating tunay na mangangaral. Alam nating mangangaral yan ng ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal. At sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, ay inyo pong mapapansin ang salitang nangaligtas. Inyong pansinin po, mga minamahal. Ganito po, marahil hindi kayo maniniwala sa akin bilang mangangaral o sa mga mangangaral na lumilipa sa ating paligid. Pero kung si Pablo na ang nagsasalita, o kaya naman ay si Pedro, o kaya mismong ang Panginoong Hesukristo, mismo na po ang ating napapakinggan, tingin ko po ay hindi na dapat tayong magduda pa, kundi maniwala po tayo. Ngayon, dito po, ang aking gustong pansinin ninyo, ang Efeso ay isang iglesia ng Panginoon. Tunay na iglesia ng Panginoon yan. Sinulatan ni Apostol Pablo, o si Pablo po ang nagsasalita. Ngayon, si Pablo ay sumulat sa mga taong nasa iglesia na mga taong buhay. Ulitin ko po, mga buhay na tao ang nasa Efeso, hindi patay. Ngayon, buhay ang kausap, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, sapagkat sa biyaya kayo'y, take note, nangaligtas. Nangaligtas. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal? Sa pag-aaral natin ng Filipino, nung tayo mga nag-aaral pa ng elementarya, meron tayong tinatawag na mga aspeto ng pandiwa. Pangnakaraan, pangkasalukuyan, at hinaharap. Ang tense po ng verb, nangaligtas, kayo po ang humusga. Tapos na o mangyayari pa? Tapos na.
Ibig sabihin, ang mga buhay na taga-Efeso na ito ay mga taong ligtas na. So, ibig sabihin, pwede pala, mga kapatid, na buhay ka pa, ligtas ka na. Oho. At ang mga taong ito ay binanggit ni Apostol Pablo, kayo'y nangaligtas sa biyaya. At ang sabi ng talata, sa pamamagitan ng pananampalataya, ipapaliwanag po natin mamaya yan. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, talagang regalo ito. Talagang biyaya ito, mga minamahal. So, yun po, malinaw po sa atin. So, ibig sabihin, pwede pa lang ako'y maligtas kahit buhay pa. Oho, ngayon, ang ating isang tanong sa mga ngaral, pag kami pumasok na mga ngaral sa atin, ang unang tanong sa kanya, kayo ho ba pag namatay, tiyak niyong kayo palangit? Ay pag ang sabi ng mga ngaral, teka muna, akin hindi pa, walang nakakatiyak niyan, may proseso yan, walang nakakaalam niyan. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang bulag na nag-aakay sa kapwa bulag ay parehong mahuhulog sa hukay. Bakit ka makikinig sa isang taong nangangaral na hindi naman alam pala kung saan pupunta pag namatay? Oho. Ang magandang magyakag ay yung talagang siguradong pupunta doon sa yayakagin. Ay yakag ng yakag, hindi naman pala pupunta ron. Tayo ika sa Bagyo. Sasama ka. Oo. Ay kung pupunta ron. Ay hindi ko alam kung ako'y pupunta ron. Ay tinamaan ka na magaling. Nagyayakag ka, hindi ka naman pala pupunta ron. Oho. Kaya mga minamahal, niyayakag po namin kayo sa isang pag-aaral. At kami po na mga mangangaral, ako na nagsasalita sa inyo, masasabi ko sa liwanag ng banal na kasulatan, alam ko pag ako'y namatay, ako'y palangit. Sa unang dinig, sasabihin nyo yung mayabang, hintay ka muna ho, bago nyo ho ako husgahan, pakinggan nyo muna ang dahilan kung bakit ko natiyak na ako'y palangit. Ngayon, atin muna liwanagin, ano ba yung kaligtasan tinutukoy dito? Mabilis lang po, tulungan sana ako ng mga nag-ooperate, nais ko lang liwanagin, ano ba yung kaligtasang ito? John 3:16, number 1. John 3:16. Gusto kong liwanagin kung ano po yung kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, anong ibig sabihin? Number 1, kapag sinabing ikaw ay naligtas o kaligtasan, ikaw ay hindi na mapapahamak sa impyerno. Mga kapatid, huwag mo na yan ipakita. Mas mahalaga yung verse. Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Direct ang sinabi ng Bible yan. So ibig sabihin, pag sinabing ikay naligtas, ikaw ay hindi na mapapahamak sa impyerno. Pag sinabi kong ako'y ligtas, tiyak ko. Pag ako'y namatay, hindi na ako pupunta sa impyerno. Malinaw po ba? Number 2, dyan din sa talatang yan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Actually, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita. Sabi ko nga sa inyo, marahil hindi kayo maniniwala sa akin. Pero kapag si Kristo na nagsasalita, wala ka ng choice. Maniwala ka na. Ang sabi ng talata, kapag ikaw ay naligtas, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag sinabi kong ligtas na ako, hindi na ako pa-impyerno, ako'y mayroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ni Pablo kanina sa mga taga-Efeso, kayo'y ligtas. Ibig sabihin, tiyak na silang hindi pupunta sa impyerno, meron na silang buhay na walang hanggan. Romans 8:1, please. Romans 8:1. Anong sabi ng Romans 8:1? Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Pwede pala yon na dumating ang isang tao sa punto ng buhay niya na wala na siyang hatol na haharapin mula sa Diyos. Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. So hindi simbahan, hindi iglesia ang tinuturo, ang Panginoong Jesucristo. Pero ang ating focus, wala nang anumang hatol ng kaparusahan. John 1:12. John 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun daw pong tumanggap kay Kristo, ang sabi ng talata, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Anong ibig sabihin mga kapatid? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay pag namatay ka, saan ka pupunta?
ay di sa langit, kapiling ng Diyos. Oho. Ay sino ba ang magmamana ng inyong mga lupain, mga magulang? Yung kapitbahay o inyong mga anak? Mga anak. Kaya po mga minamahal, ipinakikita dito, yung pagiging anak po ay mahalaga yan. Yan po ay tinatawag o bahagi ng kaligtasan. Kapag ikaw ay naligtas, ibig sabihin, ikaw ay anak na ng Diyos. Romans 5:1. Romans 5:1. Opo. Yaman ngang mga inaaring ganap sa pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. The word is inaaring ganap. Ibig sabihin, mga kapatid, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito, mga taga-Roma naman ang sinulatan. Ibig sabihin ng inaring ganap, sa mababaw na salin, pinawalang sala. Pinawalang sala. Could you imagine, marami kang krimen, marami kang pagkakasala, mga minamahal, pero pwede palang mangyari na ikaw ay mapawalang sala. Hindi na yung kasalanan mo ang titingnan ng Diyos. Yun ay kanyang hindi titingnan at ikaw ay ituturing na matuwid. Ikaw ay ituturing na banal. Mga minamahal, pwede pala yun. Yun ang sabi ng talata. So yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. Efeso 1:7, mga kapatid. Efeso 1:7. Nais ko lang pong liwanagin yung salitang kaligtasan. Hindi po ito yung ligtas ka sa sakit, ligtas ka sa aksidente. Anong sabi ng talata? Na sa Kanya, si Pablo pa rin po ang nagsasalita dyan, mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Hindi binyag, hindi bautismo, hindi relihiyon, Kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating kasalanan. Anong ibig sabihin pag ikinaligtas? Ikaw ay pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan. Alam niyo itong klase ng kapatawaran na to? Hindi po ito yung kapatawaran na, halimbawa, ito yung haba ng kasalanan mo mula dito hanggang sa dulo. Hindi ito yung kapatawaran na parang hanggang din lang yung patawad ng Diyos. O kaya ari lang ang pinatawad ng Diyos. O ari lang ang pinatawad ng Diyos. Ang tinutukoy na kapatawaran, buo, kasalanan mong nagawa, ginagawa, at magagawa pa, ay patatawarin na ng Diyos. Oho, at ang indikasyon na ikaw ay pinatawad na ng Diyos, kung nasa sa iyo na ang kapatawaran ng Diyos, ang epekto, magbabago ang buhay mo. Lalayo ka, utay-utay sa bisyo. Malulungkot ka sa kasalanan sa tuwing nahuhulog ka. Hindi ka na matutuwa sa kasalanan. Yung po ang epekto ng kapatawaran ng Diyos na ibinibigay sa mga tao. Pero ito ang gusto kong sabihin, ang kapatawaran yung buo yun. Buo. Kasalanang nagawa, ginagawa at gagawin mo pa. Kanyang patatawarin, kanyang itatapon sa pinakamalayo. Sabi nga ng Bible, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gano'n niya inilayo ang ating pagsalangsang. Kanyang ibinabaon sa pinakamalalim na dagat, mga minamahal. What a great truth, mga minamahal. Na pwede palang mangyari yon. Eh kapag ba ikaw'y pinatawad na, ikaw ba'y parurusahan pa? Opo. Pero ang tanong, paano ko makukuha yung kapatawaran sa aking nagdaang kasalanan, sa kasalukuyan at hinaharap? Yung ba'y makukuha ko pag nilubog ako sa tubig? Pag sumapi ako sa iglesyang ito? Pag kumain ako ng ustya? Pag ako'y winisikan ng tubig? Yung ba'y makukuha ko yung kapatawarang yun? Mga minamahal, hindi po. Ang sabi ng talata ay nasaan? Mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Si Kristo po ang nagbayad ng ating kasalanan. Kaya ngayong umaga, ang iglesyang ito ng Baptista, ituturo sa inyo kung paano ka maligtas. Sabi ko nga po, walang iglesyang nagliligtas. Walang simbahang nagliligtas. Pero tandaan nyo, may simbahang magtuturo ng tama sa iyo para ka maligtas. Alam niyo kung bakit ako Baptist? Tandang-tanda ko pa po nung mga panahon ako'y napasok pa. Yung aking tiyuhin din yun, driver ng isang sasakyan, doon ako nagsiservice, nagdala siya ng mga ngaral. Nag-Bible study kami sa ilalim ng puno ng Indian mango sa bahay ng aking pinsan. Mga kapatid, alam nyo kung bakit ako Baptist? Itinuro sa akin kung paano ako makakarating sa langit. Na hindi ko kailangang maging Baptist para ako'y maligtas. Ang kailangan kong maunawaan ay ako'y makasalanang paimpyerno, wala akong magagawa, at si Kristo ang namatay para sa aking kaligtasan. Itinuro sa akin na si Kristo ang aking tagapagligtas,
Tiningnan ko sa banal na kasulatan kung yun nga ang katotohanan. Nakita ko na yun nga ang sinasabi ng Panginoon. Yun nga ang sinasabi ni Pedro. Yun nga ang sinasabi ni Pablo. Yun nga ang sinasabi ni Juan. Yun nga ang sinasabi ni Marcos. Lahat sila'y nagkakaisa. Lahat ng mga authors or writers ng Bible, yun ang sinasabi. That's why I'm here right now. Hindi upang ipangaral sa inyo ang baptist, kundi para ipangaral sa inyo ang Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, yan po ang kaligtasan. Romans 8:9, ikay tinitirhan ng banal na Espiritu. Lucas 23 verse 43, ikaw ay tiyak na sa langit pupunta pag namatay. Ang sabi ng Panginoon doon sa kriminal na katabi ng Panginoon, nung ipinako sa krus, ang sabi ng Panginoon doon sa kriminal, ngayon din isasama kita sa paraiso. Tiyak na siya'y nagpunta sa langit. So ngayon, yan po ang kaligtasan. Ilang personal na tanong na nais ko pong itanong sa inyo ngayong umaga. Hopefully matapos natin to. Personal na tanong. Mga kapatid, huwag mo nang isipin mo na ngayon yung katabi mo. Isipin mo lang yung sarili mo ngayong umaga. Kung sakali pong dumating ang kamatayan sa inyong buhay, kung sakali lang naman, at tiyak naman nating mangyayari nga, natitiyak niyo po ba na sa langit patutungo ang iyong kaluluwa? Dumating na po ba sa punto ng inyong buhay, opo, na kapag dumating ang kamatayan, ay natitiyak mo na sa langit ka pupunta? Mga minamahal, huwag niyong pilosopuhin ang tanong dahil totoong mamamatay tayo. Pero ang pinakamalaking tanong, pag dumating ang kamatayan, iiwanan lahat natin ang ating ipinundar, lahat ng meron tayo, lahat ng dangal, diploma, medalya, iiwanan po natin. Ang pinakamalaking tanong ay ito, dumating na po ba sa punto ng buhay mo na natiyak mong sa langit pupunta ang iyong kaluluwa pag ikay namatay? Ang sabi ng Mark 8:36, sabi ng Panginoon, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanlibutan? Okay, iyon na ang buong mundo. Magtagumpay ka na, palakpakan ka na, sikat ka na, mag-trending ka na, magkaroon ka na ng mga millions of followers. Pero ang tanong, ang sabi ng Panginoon, ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapapahamak naman ang iyong kaluluwa o ang iyong buhay sa impyerno? Ibig sabihin, pinakamahalaga po sa buhay ng tao, mga kapatid, ang kaligtasan. Kaya po kami nangungulit. Kaya po kami nangungulit ay dahil po sa bagay na ito. Ngayon, kung sakali po na ang sagot nyo sa tanong ay, Brad, hindi ko patiyak. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pag namatay. Sa mga nakikinig po, sana inyo po itong gawing personal, mga minamahal. Tayo po, puro na lang tayo trabaho, puro na lang tayo pera. Minsan hindi na natin binubulay, ano ba talaga ang buhay? Meron po akong good news sa inyo, mga kapatid. 1 John 5:13, 1 John 5:13, mga kapatid. 1 John 5:13. Ang Bible, kaya sinulat, kaya binigay. Kung hindi mo patiyak, ito ang good news. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Good news. Ang purpose ng Bible, kaya sinulat, mga kapatid, ay upang bigyan ka ng katiyakan na pag ikay namatay, ikaw ay sa langit pupunta. Kaya huwag niyong babaliwalain ng Bible. May mga pilosopo, may mga sumang Pag binibigyan namin ng babasahin, kami ba'y mabubusog din Kami ba'y makakabayad sa utang sa papel na are? Sabi ng mga sumang. Lalo pag sa palengke, teka muna, ang tinitinan mo ay physical. No? Lahat ng problema mo, pag namatay ka, tapos na. Right? Lalo na ang problema mo sa utang, pag ikinamatay, tapos na. Pero ang problema mo sa kasalanan, pag namatay ka, at hindi na solusyonan habang buhay ka pa, mamumroblema ka ng walang hanggan. Mga kapatid, sana inyo pong pinapakinggan. Ngayon, ganito, pangalawang tanong. Ito'y aking naging presentation pagtuturo ng soul winning, sabi ko dadalhin ko sa preaching. Pangalawang tanong, kung sakaling humarap ka na sa Diyos,
at tinanong ka ng Panginoon sa pangalan mo, bakit kita dapat papasukin sa langit? Okay ha? Sana napapakinggan niyo po ako. Tinanong ka ngayon, ito na ang tarangkahan ng langit. No, sabi ng Panginoon, o ikaw, bakit kita dapat papasukin sa langit? Ano ang irarason mo? Ano ang gagawin mong dahilan? Na laman ng puso mo at sasabihin mo, very strong ka. Nag-iisip ka ng dahilan. Panginoon, ito po ang dahilan kung bakit mo ako dapat papasukin sa langit. Ngayon, hindi ko na po kayo matatanong isa-isa. Pero alam ko, meron kayong mga pinanghahawakan sa puso nyo na sinasabi nyo, dahil dito ako'y papasok sa langit. Dahil dito ako'y papasok sa langit. Marahil, ako na po ang manghuhula dahil ito na may naririnig ko na. Kalimitan ng mga sagot. Sabi nung iba, ako na may walang inaargabyadong tao. Tingin ko na mas mabuti naman ako sa aming kapitbahay. Eh ako'y nagbibigay ng tinolang manok. Pag nagluluto ako, yung kapitbahay ko, hindi naman nagbibigay. O di mas mabait ako. Ay tingin ko na mas mabait ako sa mga nakakulong. Right? Ano pa? Ako na may nabinyagan. Ano pa? Ako'y nasunod sa utos. Ako na may nasimba paminsan-minsan. Ako na may mabuting tao. At ikinukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao, mga minamahal. O ano man sabihin mo ay, ako'y kasapi ng isang relihiyon. Mga minamahal, kung yan po ang sagot nyo sa puso nyo, kaya ka papasok sa langit. Mga kapatid, hindi ka makakapasok sa langit. At ngayong umaga, kung yan ang laman ng puso mo, pakinggan mo, meron akong mabuting balita at magandang balita para sa iyo. Kung yan ang laman ng puso mo. Ngayon, balikan natin ang sinasabi ng talata. Ephesians chapter 2, verse number 8. Naintindihan natin ang kahulugan ng kaligtasan. Tingnan natin ang direktang sabi ng Bible. Ang kaligtasan ay biyaya o regalo. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ngayon, ating unawain yon. Balikan natin yung salitang biyaya. Bakit ang ating paksa? Ang kaligtasan ay regalo o biyaya, hindi sweldo o gantimpala. Nais kong unawain niyo po ang pagkakaiba ng regalo sa gantimpala. O ito, magbigay tayo ng ilustrasyon. Birthday mo. Ano ho? Birthday mo. Kaya nag-birthday na. Ako yung nag-birthday nitong August. Ano ho? Halimbawa, ang sabi ko, ako'y may regalo sa iyo. Bibigyan kita ng 10,000 pesos. Regalo. Matutuwa ho kayo? Siyempre naman, 10,000 eh. Okay, ganito ang sabi ko. Pero, hindi po kayo ha, regalo to. Biyaya ko to. Birthday mo eh, bibigyan kita ng regalo. Pero ganito, bago ko ibigay sa iyo yung 10,000 pesos, ang aming academy building, mula dun tuktok hanggang baba, pakilinis naman. Pakilinis. Ano ho yun? Regalo? Regalo pa ba yun? Hindi na. Ano na yun? Ang tawag na doon, sweldo or gantimpala. Right? Kapag ako'y may ginawa para makuha ang isang ganti, hindi yun regalo, hindi yun biyaya. Ang tawag doon, sweldo o gantimpala. Anong ibig ko sabihin? Ay ang sabi ng Bible, ang kaligtasan ay regalo o biyaya. So kung ang pananaw mo ay makukuha ko ang pagpunta sa langit dahil sa gagawin ko, mali ka na. Mga kapatid, makinig po kayo.
dadalwa lang ang relihiyon sa mundo. Pagsama-samahin mo na ang Islam, Hinduism, at ang Christianity, lahat ng nasa Christianity, dadalwa lang po ang relihiyon sa mundo. Isang relihiyon na nangangako sa iyo ng magandang kabilang buhay dahil sa magagawa mo. Pero may isang relihiyon na naiiba sa lahat. Merong magandang nag-iintay sa iyo, hindi dahil ng ginawa mo, kundi dahil ng ginawa ng isang personang namatay para sa iyo. Diyan lang po ang relihiyon. Either ikaw ay nasa sa iyong pagsisikap o nakasalalay ka sa iyong magagawa o relihiyon, o nakasalalay ka sa isang personang nagmahal sa iyo ng lubos at namatay at ibinigay ang kanyang buhay at dugo para sa kaligtasan mo. Ang tanong ngayong umaga, nasan ka? Ano mang relihiyon yan, pag inyong binulay, dadalwa yan. Pero ang pinaka-unique, yung ang kaligtasan ay nakasalalay hindi sa sarili mo, kundi dun sa nagmahal sa iyo. Mga minamahal, sana kayo po ba'y gising pa? So naintindihan na po natin kung bakit ang ibig sabihin ng biyaya. Ngayon, ang tanong ay ito, bakit ba naging biyaya? Bakit regalo o biyaya ang kaligtasan? Unawain po natin. Sapagkat kailangan nating unawain, ay sino ba yung bibigyan? Ano ba yung kalagayan ng bibigyan o nangangailangan ng kaligtasan? Tayo po yun. Bakit hindi pwede na ang kaligtasan ko'y nakasalalay sa aking magagawa? Bakit kailangan na ito'y regalo lang o biyaya sa akin? Number one, Roma 3:23. Mga pamilyar na talata lang po ito. Ano ho? Na normal natin ginagamit sa Bible study. Roma 3 verse 23. Ito ang dahilan. Dahil ang tao'y makasalanan. Nais ko pong unawain nyo ang ibig nating sabihin. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi ng Bible nung tumingin ang Diyos sa tao, lahat ito. Oho, mula doon sa sulok na yon hanggang dito, lahat. Pag sinabi bang lahat, mayroon pa bang maiiwan? Lahat tayo ay makasalanan, yun po ang sinasabi ng Bible. Ibig sabihin, mga minamahal, ito ang kalagayan natin bilang makasalanan. Nais kong basahin pa rin. Roma 3 verse 10 to verse number 12 for you to understand. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Gusto kong tumigil doon. Walang humahanap sa Diyos. Sino dito ang mga nanay at tatay nag-a-abroad? Nag-a-abroad. Yung gahong nag-a-abroad din, nagpapadala ng pera. Nagpapadala ho ng pera. Ako ho'y nakarinig ng ganitong kwento. Oho. Nakita ko mismo yan sa Tabangaw. Habang ako'y nagpipreach, may pumasok, long hair, mukhang taong grasa. Tinanong ko yung mga taga ron, bakit? Parang, sino to? Ang kwento nito'y ganito. Yan ay dati nag-a-abroad. Nagpapadala ng pera sa asawa, buwan-buwan. Pag-uwi, walang bahay, walang lupa, lubog sa utang. Nabaliw yung lalaki. Bakit? Yung lubusang pag-ibig ng lalaki, nagsisikap doon sa abroad, nagpapadala ng lahat ng kailangan bilang pagmamahal doon sa pinapadalhan. Ang isinukli nung pinapadalhan ay pag-ibig sa ibang lalaki. Ang isinukli nung pinapadalhan ay kawalang galang doon sa nagmamahal. Mga minamahal, i-define ko lang ngayong umaga kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Ang Diyos ay walang sawang nagpapadala sa iyo ng hangin, tubig, pagkain, araw-araw. Pero kapag tiningnan ang puso mo, mas mahal mo pa ang Batang Quiapo kaysa Biblia. Nakatama po ba ako? Magbibigay ka ng oras kay Batang Quiapo pero hindi ka magbabasa ng Bible. Mamahalin mo pa yung tubal tuwing linggo kaysa sisimba ka papunta sa Panginoon. Ako hindi makakasimba. Bakit? Marami akong tubal. Mas mahal mo pa yung tubal kaysa Panginoon bumubuhay sa'yo. Hindi ako makakasimba. Bakit? Ako'y maraming trabaho sa aking trabaho. Mas mahal mo pa yung trabaho kaysa doon nagbibigay sa'yo ng karunungan at kalakasan. Ay kung tanggalin ng Diyos yung runong mo at lakas mo, makapagtrabaho ka kaya, hindi po ako galit.
Inunahan ko na kayo. Mukha lang ho. Oh, hindi ako galit. Doon ho ako sa kasalanan galit. Could you imagine that? Lumabas ka sa sinapupunan ng nanay mo, wala kang kaalam-alam, wala kang kadala-dala, nung dumunong ka na, nung pinayaman ka na, nung pinaunlad ka na ng Panginoon, wala ka ng panahon sa Kanya. O di ba tama ang Bible, walang humahanap sa Diyos? Hindi ka nasusugatan? Yan tayo bilang makasalanan, mga minamahal, at sakit po natin yan. Mas mahal natin ang pera, mas mahal natin ang lupa, mas mahal natin ang mga material na bagay kaysa sa Panginoon, mga minamahal. Ngayon, magkwentahan tayo. Alam ko marami dito magaling magkwenta eh. Kwentahan tayo. Okay, handa na kayo? 3 kasalanan lang. Tawad na yon, 1 araw. 3 lang ha. Ilagay na natin meron kang 3 kasalanan 1 araw. Okay, magsulat ka. Mag-math. Sa 1 taon, ilan ang kasalanan mo? 365 times 3. Ha? 1,095. Sa 1 taon, meron kang 1,095 na kasalanan, right? Ay mabubuhay ka ng 70. Times nga po, Inay Elsa. Magkakasingilan ngayon. 70, opo. 76,000 kasalanan sa buong buhay natin ay may tawad pa yon. Haharap ka ngayon sa Diyos na merong 76,000 kasalanan. Mga kapatid, may 76,000 kang kasalanan, daladala mo ngayon sa harap ng Panginoon. Ano ngayon sa tingin mo ang kakaharapin mo? Kung hindi ka umasa sa biyaya ng Panginoon. Sana malinaw po. Malinaw sa atin. Ngayon, ito ang problema natin. Tandaan nyo ha, 76,000. Yan ha, makinig kayo. Naglista na tayo. Naka-record yan sa langit. Ang matindi sa langit, hindi namimintis. Yung iniisip mo, yung sinasabi mo, yung ginagawa mo, lahat nakalista. At pag humarap ka sa Panginoon, kumpletong-kumpleto ang aklat mo na lahat nandoon ang iyong kasalanan. Ang problema ay ito, pag hindi nabura yun, patay ka. Patay ka. Sisingilin ka ng Diyos. Bakit? Ang kasalanan ay pagyurak sa kabanalan, kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. Oh, pagyurak. Ngayon, ito ang problema natin. Ano ba ang pamantayan ng Diyos? Una, dahil ang tao ay makasalanan. Bakit biyaya? Ay makasalanan tayo eh. Ay pagka tayo kumilos at gumawa, laging may kasalanan. Hindi pwedeng maging sagawa dahil walang maliligtas kahit isa. Ngayon, pangalawa, dahil ang Diyos ay banal. Tingnan niyo ito. Santiago chapter 2 verse 10. Mga simpleng talata na ating dapat maintindihan. Santiago chapter 2 verse 10. Tingnan niyo po ang standard ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Nakita niyo po? Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa. Magbilang tayo. Ilan ang kautusan? Para specific. Ilan ang kautusan? Ilagay na natin 10. 10 ano ho? 10 commandments. Di 10 yon. Gayon may natitisod sa isa. E di ilan ang score mo ngayon? 9. Anong sabi? Pasa ka ba? Ay nagiging makasalanan sa lahat. Anong ibig sabihin? Bagsak ka pa rin. Alam nyo, para pumasok ka sa langit, ang score, 10/10. Hindi pwedeng 9/10. Ibig sabihin, ang haharap lang sa Panginoon ay walang kapintasan, walang pula, perpekto, mga minamahal. Lagi kong ginagamit na ilustrasyon, yung tortang talong. Kayo ko'y nakakain na ng tortang talong. Oo, kayo bumisita, kayo bibisita sa amin, ipagluluto kayo ng tortang talong. Kitang-kita nyo kung paano ko ginagawa. Kinuha ko yung 5 pirasong itlog na sariwa. Aking kinuha, sariwa, binati natin. Pero meron kayong nakitang isang itlog na maitim-itim na.
Nung buksan ko'y amoy na amoy niyo yung alingasaw na napakabaho. Pero ang kita nyo, inilagay ko pa rin yung mabahong yun doon sa 5. At aking kinasaw at aking pinirito inialok sa iyo. Ay tingin ko hindi tayo magkakasundo niyan. Ay, papakainin mo niyan. Ano sasabihin mo sa akin? Anong sasabihin mo sa akin? Ay, may bulok eh. Anong pwede kong katwiran? Iisa naman. Ay, iisa naman eh. Oh, tapos inabutan pa kita ng tubig galing sa mineral water. Kitang-kita mo ako inuubo. Kitang-kita mo yung isang malagkit-lagkit na gumanon. Pinainom ko sa iyo. Anong sabi mo? Pinainom ako nito. Kakaunti naman yung pumatak. Nakukuha niyo po ba ang ibig kong sabihin? Ikaw nga hindi makainom nung kakaunti ang pumatak, tapos sasabihin mo ngayon, kakaunti naman ang kasalanan ko. Hindi mo pwedeng sabihin yun, mga minamahal. Ang isang kasalanan ay sapat na para ikay parusahan ng Diyos sa impyerno. Yan po ang sinasabi ng talata, ganyan kabanal ang Panginoon. So, sana po'y naintindihan natin, mga minamahal. Akin po ibinabudget ang oras dahil ariho'y siyam na pahina. Ngayon, ako may tatanong sa inyo. Tanong ulit. Isipin niyo ito mabuti ha. Personal. Anong balita ngayong umagang ito ang pwedeng, take note, ang pwedeng magpaiyak sa iyo ng lubos at magalit ka ng matindi? Ulitin ko. Anong balita ang pwede mong marinig ngayong umaga na kung saan ikaw ay iiyak ng sobra at magagalit ka ng sobra-sobra to the point masusuntok mo yung bench at mabibiyak mo? Okay, mag-isip po kayo. Meron na kayo naisip? Tinanong ko ang mga bata sa academy. Magagaling sumagot. May expression pa yan. Yung pong may pumasok ko sa bahay namin, tapos sinaksak ang nanay ko, patay yung nanay ko. Talagang galit na galit ka. Galit na galit ako at umiiyak ako. Ano pa? Talaga namang nag-isip sila. O nga naman. Pag ang pinakialaman na yung mahalaga sa'yo, magagalit ka. Right? Ano naman ang tanong ko? Ay di ilagay na natin nangyari yon. Nangyari talaga yon. Oo. Ano naman ang gusto mong gawin doon sa taong gumawa nun? Yung pag-uwi mo, sunog na ang bahay mo? O kaya naman patay lahat ng kamag-anak mo? Meron tayong anak ng isang sikat na pastor. Hindi ko na babanggitin ng pangalan, pero sikat siya. Yung anak niyang dalagita na iwan niya sa bahay, ni-rape ng more than 5 criminals. Opo. Malaking grupo sila. Pero ang puntos ko'y ganito, anong gusto mong gawin doon sa taong gumawa ng masama sa'yo? Tinanong ko ulit ang mga bata. Alam niyo ang sagot niya? Ang gagaling umisip ng mga bata sa academy. Gusto ko pong balatan ng buhay yung taong gumawa nun. Oo, matindi yung apo ni pastor. Sabi ng apo ni pastor, gusto ko pong pahirapan siya to the point na ganito, na siya ang magmamakaawang, patayin mo na ako. Nasaan si Clark? O yun daw ang gagawin niya. Paano yun? Basta papahirapan ko po siya at ang gagawin ko po talagang siya'y magmamakaawa siyang patayin mo na ako, hindi ko na kaya. Okay. Mga kapatid, bakit ko po pinaisip sa inyo yun? Upang kahit paano'y maramdaman nyo ang pwedeng nararamdaman ng Diyos laban sa inyo. Na binubuhay ka niya, pinapakain ka niya, pero wala siyang halaga sa buhay mo. Could you imagine may patira ka sa bahay nyo, pa-wifi na, palibre ng lahat, pero hindi ka pinapansin? At wala kang halaga at kung masagot ka pa'y inam?
Abay, ang mga tao kung makasagot ay inam eh. Wala kang pakialam sa buhay kong ito, akin ito. Kung gusto kong maging babae, ibabae ako. Ay, tinamaan ka na magaling. Buhay mo galing sa Panginoon. Lahat ay galing sa Panginoon, pero nagagawa mong sagutin ng Diyos ang ganyan. Ang Diyos po ay isang matuwid na hukom at tiyak siyang magpaparusa. Revelation 21 verse number 8. Mukhang tayo makatapos ng akma. Revelation 21 verse number 8, inexpress ang galit ng Diyos laban sa kasalanan. Revelation 21 verse number 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, makinig po kayo, at sa mga kasuklam-suklam at mamamatay tao at mapakiapid. Tigil tayo doon sa mapakiapid. Usong-uso na po yan ngayon. Mga hindi mag-asawa, pero umaas ng mag-asawa. Manggagaway. Alam niyo yung manggagaway? Makinig po kayo. Gumagamit ng kapangyarihan ng dyablo para magpahanga, manggamot, at gumawa ng himala. Manggagaway. Kaya kaya nilang manggamot eh. Dahil sa kapangyarihan ni Satanas na gumagawa sa buhay nila. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, damdamin nyo ang galit ng Diyos laban sa kasalanan. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sabi ng isang relihiyon, unfair naman ang Diyos. 70 years lang ako nagkasala, tapos parurusahan niya ako ng walang hanggan. Unfair. May punto ano? 70 years old ka lang, 70 years ka lang nagkasala, tapos marurusahan ka ng walang hanggan sa impyerno. Ngayon, ganito po. Ito ang sagot natin sa kanila. Kung may anak ka na ni-rape ng 2 oras, papayag ka 2 oras din lamang sa kulungan? Sagot po kayo. Pwede bang ikatwira ng rapist? 2 oras ko lang naman ni-rape yan eh. Ito man ang habang buhay. Bakit? Hindi ang pinag-uusapan yung tagal ng kasalanan. Ang pinag-uusapan yung bigat ng kasalanang nagawa mo. Right? At ang bawat kasalanan ay mabigat na pagkakasala laban sa karangalan ng ating Panginoon. At ang impyerno o ang dagat-dagatang apoy ang pinakamatalinong naisip ng Diyos sa paraan upang iparamdam sa mga taong nagbaliwala sa Kanya na ang nawala sa kanila'y walang hanggan. Ang naiwala nila ay ang pinakamahalaga. Kaya ngayong umaga, basahin din natin to, may oras pa naman. 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 and verse number 10. Magandang mabasa natin yung mga kasalanan. 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 and 10. O hindi ba ganyo nalalaman ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid. Right? Mananamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, Bible po yan. Ang Diyos-Diyosan, dalawa yan. Anumang pinapahalagahan mo ng higit kaysa Diyos, kagaya ng binanggit ko kanina, tubal, SM, trabaho, Diyos-Diyosan yun. Kung mas mahalaga yun sa iyo kaysa sa Diyos, Diyos-Diyosan yun. Ang pangalawang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan sa Bible ay ito, may mata hindi nakakakita, may tainga hindi nakakarinig, may bibig hindi nakapagsasalita, mukhang tao, estatwa, pero wala namang pakinabang. Psalms 135. Nakalagay po yun doon. Ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Hindi po ako may sabi niyan, ha? Bible po yan. Anong sabi ng verse? Verse 10. Verse 10. Ni ang mga magnanakaw, ni ang masasakim. Ito yung sunod. Ni ang mga lalasing. Nasa Bible po ba? Kapag ipinaramdam mo sa Diyos na mas masarap at mas maligaya ka kaysa alak kaysa Kanya, may kalalagyan ka. Kapag pinaramdam mo sa Diyos mas masarap at mas maligaya sa sigarilyo kaysa sa Diyos na sumisira ng katawan mo. Sabi ko sa namin sa tatay noon, tatay, baka magkasakit ka.
Tuwing araw-araw na lamang, chain smoker ang tatay ko, umiinom siya ng alak tuwing hapon. Hindi naman kaya pinapaalalahanan ay dahil ayaw namin siyang maligaya. Tatay, magkakasakit ka. Ang isang sagot ng tatay nung buhay pa, di pag namatay itapon sa laot. Ikaw na may sasagot mo ron. Pero, I think January 2012, na-diagnose ang tatay ko, may cancer sa utak, may cancer sa baga, sabay. Doon ko lang nakita ang tatay kong umiyak. Sabi niya nung panahon siya nahihirapan, Angel, kunin mo yung baril. Gusto ko nang magbaril. Ang tao pala, magaling lang magsalita kapag malakas pa. Pero kapag naniningil na ang Diyos ng langit sa lahat ng iyong itinanim, walang siga ang hindi luluha. Ako'y nagpipreach sa jail. Sabi ko sa mga siga, kayo mga siga dito, nakatattoo pa kayo. Dikat pag nalindol, tanggal din ang pagiging siga nyo. Tawa naman sa akin eh. Ngayon, mga minamahal, hindi ho biro ito. Hindi natin kayang maging perpekto. Kung isasalalay ng Diyos sa ating magagawa, lagi tayong magkakamalit, magkakasala. Kaya hindi pwedeng ang kaligtasan ay nakasalalay sa ating kamay. Ngayong umaga, ako ay nagdala ng visual aid. Kaya ako may dala din eh. Yan. Arigay natunog pa. Sound check. Yan. Pasensya na ako'y teacher, kaya may visual. Anong kailangan nating gawin? Isaiah 53. Pupunta na po ako sa solusyon. Isaiah 53 verse 3 to 5. Ito ang ginawang solusyon ng Diyos para ikaw ay maligtas. Isaiah 53 verse 3 to 5. Please, gusto kong mabasa po ng ating mga minamahal. Makinig po kayo. Anong solusyon ngayon? Para ikaw ay maligtas, para hindi makarating sa langit, para mabura lahat ng iyong kasalanan. Imagine mo na ang aklat na ito, mayroong aklat ng buhay o aklat mo sa langit, nakalista lahat ng iyong kasalanan sa langit. Nakalista lahat ng iyong buhay. At yon ang basihan ng Diyos para itapong ka sa impyerno. Ano ang ginawa ng Diyos na ito para ikaw ay maligtas? Isaiah 53 verse 3 to 5. Si Jesus po ang tinutukoy. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, na gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi natin hinilagahan siya. Verse 4, tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala ang ating kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas at sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Anong sabi? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Verse number 6. Tayong lahat na gaya ng mga tupay naligaw tayo tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Mga minamahal, nais kong ipaliwanag sa inyo ang krus ng Kalbaryo. At the moment na si Kristo ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, nagdilim po ang kalangitan, nag-eclipse, lumindol ng malakas. Pagpapakita ng galit ng Diyos nung panahon na yon. At ano po ang nangyari? Sabi ng talata, hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan, pero ito ang nangyari. Inilagay, ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ibig sabihin, sa madalit sabi, ang kasalanan ng buong sanlibutan, ang kasalanan mo at kasalanan ko, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang Kanyang bugtong na anak, si Jesus. At anong ginawa? Inilagay sa Kanya ang lahat ng ating kasalanan, at si Kristo ang nagdusa at namatay para sa iyo. Binayaran ni Kristo ang iyong kasalanan. Siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. At ang sabi niya doon sa krus ng Kalbaryo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? And at the moment na yon, mga minamahal, binayaran na ni Kristo ang iyong kaligtasan. Ngayon, nananawagan siya sa iyo. Ang kasalanan naging dahilan ng iyong kamatayan, ng kamatayan niya, pagsisihan mo.
At siyang namatay para sa iyo, tanggapin mo bilang Panginoon mo at tagapagligtas mo. Mga minamahal, ako may dalang susi rin eh. Susi ng academy. Arihong mga susing ere ay magkakamukha. Magkakamukha. Pero kapag pumasok ako sa faculty room, isa lang ang susing makakabukas. Tama ho? Ngayon, ang pananampalataya magkakamukha. Nananampalataya ka ba na totoo ang lahat ng sinasabi ng Bible? Ang sabi ng James, demonyo nagagawa din yon. Nananampalataya ka ba na ang Diyos ang nagpapakain sa iyo araw-araw? 1 Corinthians 15:19, kung ikaw ay sa buhay lamang na ito, nagtitiwala kay Kristo, sa lahat ng tao ikaw ang kaawa-awa. Yung pananampalataya na ikay iniingatan ng Diyos araw-araw. Yung pananampalataya na ikay pinapagaling ng Diyos, iniingatan ka araw-araw, pinagagaling ka sa lahat ng iyong sakit. Kaya nakatapos ang iyong mga anak ay dahil ng Diyos, hindi ho yun ang pananampalataya nagliligtas. Ang pananampalataya nagliligtas, mga minamahal, as I end. John 3:16, please, in the verse, mga kapatid. Nilikha tayo ng Diyos noon na hindi makasalanan malinis. Pero dahil nagkasala ang ating mga magulang, ano nangyari sa atin? Tayo naging makasalanan. Nang maging maitim ang ating puso, sa loob ng puso nang gagaling lahat ng ating masasamang iniisip at kasalanan. Sabi ng Mark. At dahil ang puso natin ay maitim, makasalanan, ang ating patutunguhan ay impyerno. Na kahit ito'y binyagan, kahit ito'y sumapi sa relihiyon at pumasok sa relihiyon kagaya ni Judas na naging miyembro ng iglesia ng Panginoong Jesucristo pero nung mamatay nagpunta ng impyerno. Mga minamahal, hindi ka pwedeng maging malinis, hindi ka pwedeng maligtas. Ang sabi ng Bible, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ang iniintay ng Diyos, ikaw na makasalanan, ay tumitig sa Kanya at sabihin mo, Panginoon, ako'y makasalanan, ako'y paimpyerno, wala akong magagawa. Ikaw lang ang pag-asa ko. And at the moment na ikaw ay tumanggap kay Kristo Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, miraculously, mga kapatid, miraculously, ikaw ay patatawarin sa lahat ng iyong kalikuan at alam mo ang gagawin ng Diyos sa iyo, ituturing kang maputi, anak. Lilimutin niya lahat ang iyong kasalanan at magsisimula kayo ng bagong buhay sa Kanya. Mga minamahal, pero ako bilang ligtas na at tumanggap kay Kristo, time to time, ako'y nagkakasala. Nagkakamali pa rin ho ako. Pero tingnan ninyo, wala siyang epekto sa buhay ko. Opo. Alam niyo kung bakit ko ginamit ito? Itong illustration ito? Dito ko ho ito nakita sa Good Shepherd. Ako ho'y tanggap na ng tanggap pag nagpapatas ang kamay. Pero nung makita ko ito sa aking salvation assurance teacher, in the name of Kuya Rene Fruelda, I was at peace. I'm saved forever. Tayo pong lahat ay tumungo, tayo pong lahat ay manalangin. Tungo po tayo manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama, muli po, pagkatapos kung may pangaral, gumamit ng ilustrasyon, ako'y bumabalik uli sa trono ng iyong awat biyaya. Wala po sa lakas ng boses, wala sa husay ng paliwanag. Nasa kapangyarihan ng iyong salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, mga kapatid. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata. Mga minamahal namin bisita, naunawaan mo ba ang mensahe ngayong umaga? Nararamdaman mo ba na kinikilos ka ng Diyos ngayong umaga? Nararamdaman mo, Panginoon, ako'y makasalanan.
Nais kong magsisi, nais kong magbalik loob sa inyo. Patawarin niyo po ako. Ngayon, mas gusto mo na si Jesus nang higit kaysa kasalanan mo. Nararamdaman mo, gusto mong magbalik loob sa Kanya. Gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Gusto mong matiyak ang langit na bayan. Gusto mong maging totoo sa iyo ang kaligtasan ngayong umagang ito dahil isang araw mamamatay ka. Ikaw ay babawian ng buhay at haharap ka sa hukuman ni Kristo. Kung ang daladala mo'y binyag, kung ang daladala mo'y kumpil, kung ang daladala mo'y relihiyon, kung ang daladala mo'y mga santo't santa, hindi ka makakapasok sa langit. Pero ngayong umagang ito, nakikita mo ang pangangailangan mo kay Jesus. At sinasabi ng puso mo, Panginoon, gusto ko pong maligtas, gusto ko pong tanggapin ang Panginoong Jesus sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kung yan ang iyong laman ng iyong puso, habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, wala muna pong mumulat, mga minamahal. Huwag mong isipin yung katabi mo. Ngayong umaga, ito yung oras na kinausap ka ng Diyos. Gusto mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Gusto mong matiyak ang langit na bayan. Itaas mong iyong kanang kamay. Sige, gusto kong makita ang iyong kanang kamay. Sige po, itaas mong iyong kanang kamay. Sige po, taas po ninyo ang inyong kanang kamay. Wala pong nakakakita, ako lang po. Taas po ninyo ang inyong kanang kamay. Sige po, gusto mong maligtas, gusto mong makatiyak ng langit na bayan. At sa pagtaas mo ng iyong kamay, sinasabi mo, Panginoon, narito ako, nagpapasalamat ako. Ayaw kong palampasin ang pagkakataong ito kung noong mga panahong una, hindi ako nahihiya sa mga gawa ng kasalanan. Ngayon, hindi ko ikinahihiya na tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Itaas mo ang iyong kanang kamay, ipapanalangin kita. Sige po. Lahat po ng tumaas ang kamay, pwede po ba kayong tumayo? Sige po, tayo po kayo. Tayo po kayo. Sige po, pinakakiusapan ko po kayo. Sige po, tayo po kayo mga kapatid, tayo po kayo. Tayo po kayo. Meron pa po ba? Nais lang po namin kayong makita. Nais lang po namin kayong makilala. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Pastor, gusto ko pong pangunahan yung bahaging ito. Sige po, manatili po tayo nakatayo. Nakapikit po yung iba sa pananalangin. Patuloy po tayo sa ating paanyaya. Napakarami pong bisita. Isang araw, kukunin na ng Diyos ang buhay mo. Tatanggihan mo ba ang pagkakataong ito? O sasabihin mong, Panginoon, salamat po, ipinaunawa mo sa akin sa pag-aaral ang iyong katotohanan. Panginoon, ngayon, hindi ko po pababayaan ang pagkakataong ito. Narito po ako, Panginoon, lumalapit sa iyo. Ito po ay aking ipapahayag, Panginoon, sa iyo sa pamamagitan po ng aking pagtayo sa aking kinauupuan. Meron pa po ba? Sige po, mahal kayo ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Meron pa po ba? Hindi po lahat ng panahon ay atin. Isang araw, titigil na yung panahong para sa iyo. But this time is your time to make your decision. Sabi po na 2 Corinto chapter 6, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi mo alam ang bukas kung ika'y buhay pa. Sabi ng banal na kasulatan, huwag mong ipaghambog ang iyong buhay sapagkat hindi mo alam ang ilalabas nito. Meron pa po bang tatayo for the last time? Meron pa po ba? Meron pa? Sa mga nagtaas ng kamay, sabihin nyo, Panginoon, kinikilala ko po na ako'y makasalanan. Tinatanggap ko po ikaw sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. At ayon sa iyong pangako, ako'y naniniwala na ako ay pinatawad mo sa lahat ng aking kasalanan at ako'y iyong binigyan ngayong araw na ito ng buhay na walang hanggan. At ito po'y aking dalangin sa iyo, Diyos Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Okay, so salamat po. Purihin ang Panginoon. Salamat sa napakaliwanag na presentasyon ng kaligtasan. Sabi po sa aklat ng Lucas, nagagalak doon sa langit ang Diyos
doon sa mga taong nagpahayag ng pagtanggap sa Panginoon. So, salamat po. Amen. So, purihin po ang Panginoon.